Pogi! Cheers, Miss Dabaglita! Same, pero iba. Magandang umaga sa lahat ng ating mga pangga around the area, parang nearby. All over Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng mga misis na tumitigil ang mundo kapag baklitas na dahil chismisan na. Uy! Bakit tumitigil ang mga mundo nyo kapag chismisan na, ha? Dahil balikas na chismosa ka? Ewan ko ba, pero ang sarap talagang pag-usapan ng buhay ng iba. Tama! Palakpakan na may kasabay na barangay. Ikaw pangga, kailan mo huling naranasan mabarangay? Dahil sa iyong pagiging chismosa. Magandang umaga sa lahat ng mga Papa Drivers all over Metro and Mega Manila. Babati lang muna ako, pero bago ko bumati, magpapakilala muna ako. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang Baklitas! Woo! Woo! At ako po yung Tita Cora at kayo nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo ayan, kagaya ng nabanggit ko kanina, meron akong babatiin for today's video. Kasi nga ang Tita Cora mo nasiraan ng sasakyan at isa't kalahating buwan na, nakakaloka. Ano ba yan? Isa't kalahating buwan na akong nag-grab. Kaya naman babatiin ko for today's video itong si Kuya Nathaniel Louie Roldan Natividad na nakatutok sa atin ngayon. O, diba? Kahit mga kalalakihan, tinututukan tayo. Masarap nga naman matutukan lalo na pag DJ. Diba? Tutukan mo yung programa, hindi yung DJ lang. Kasi malay mo naman, next week si Kapitana Sisa naman na nakaupo dito, diba? Gusto mo yan? Hoy, sa partner ko na si Kapitana Sisa ha, hindi mo na siya available today dahil magpaparaspa daw siya. Anong raraspahin doon, bagang? Paano yung niraspa yung bagang? Anyway, eto na ang chika for today's video. May chika ako sa'yo, mare, makinig kang maigi dahil hindi ko na uulitin to. Pero mauulit mo pa naman ito. Manood ka lang sa aming YouTube channel kasi ina-upload ang lahat ng aming mga live dito sa Energy FM sa aming YouTube channel. Pero kung gusto mong makita ang aurahan ng iyong Tita Cora ngayon na nakapusod, ayan, pumunta lamang sa page ng Energy FM 106.7 sa Facebook. Pero eto na ang chika for today's video. Achuchu? Etong si Meme Vice Ganda, may hanash na naman. Ang nakakaloka dito, ang mga netizen ay na-connect na naman ito sa pagkakasuspende nila ng 12 days dahil sa icing incident. Nakakaloka. Hindi na natapos-tapos yung icing na yan. Tanggalin na ang icing sa cake. Ano ba yan, Kim Chu? Ha? Si Kim Chong sinisi. Sige pa, linlangin mo lahat, Kim Chu. Sa pamamagitan ng icing mo. But anyway, eto na nga ang chika. Sa naging performance ni ni Vong Navarro, ni Jukes at saka ni Teddy sa It's Showtime na parte naman ng pagse-celebrate nila ng anniversary. Di ba yearly meron silang ginagawang performance. May hanash doon si Meme Vice Ganda. Kasi nga, ginaya ni Jukes, ni Teddy at saka ni Vong Navarro itong si Dolphy, si Willie Nepomuceno at saka itong si Redford White. Kilala niyo ba yung mga yon? Mga Gen Z.
O baka naman hindi nyo kilala. I-google nyo na lang. Kasi hindi ko naman na i-google yung mga itsura nila. I-google nyo na lang. So anyway, meron nga siyang hanas doon na sa panahon daw ngayon, ang hirap na daw bitawan yung mga joke na binibitawan ni Mang Dolphy, ni Willie Nepomuceno at saka ni Redford White. Sa kadahilanan nga na nitong nakaraan daw, actually masarap daw at saka madaling pasayahin ng mga Pilipino. Pero lately daw, merong chika na itong mga Pilipino daw ay mahirap pasiyahin dahil konting kibot or konting utot, meron daw pangit na reaksyon. Eto na ang chika for today's video. Ang mga netizen, lalo na yung mga basher ni Meme Vice Ganda, ay ikino-connect na naman itong sinabi ni Meme Vice Ganda doon sa 12-day suspension nila. Nakakaloka naman kayo. Though wala namang binanggit si Meme Vice Ganda tungkol dito sa MTRCB, pero yun na nga, na-connect the dot na naman ng mga basher. Kasi nga, pagbalik nila Meme, kung matatandaan nyo, may isang episode ng It's Showtime, pagbalik nila after ng 12-day suspension nila na nabanggit ni Meme, kasi di ba nagpapakitaan sila ng sapatos. Ayan, kasi galing sila ng Hong Kong dahil binili nila, may isang brand ng damit at sapatos na talagang head to foot yun ang suot nila ni Ayon. Ngayon, habang ipinapakita nila yung kanilang mga sapatos, eto na ang chika. Nabanggit nitong si Meme Vice Ganda na, naku maglayo tayo, baka mamaya another 12-day suspension na naman. Diba? Ang nakakaloka dito, Pangga. Kasi eto mga netizen, hindi talaga sila nagpapaawat. Ang chika dito mga Pangga, ang mga netizen, ang sabi nila, baka naman ang dahilan kung bakit ganito si Meme Vice Ganda, may chika-chika siya kasi eto yung parang revenge niya kay Miss Lala Soto. Totoo kaya? Nagpaparinig kaya siya? Ang tanong ng mga netizen, mapipikon kaya si Chairman Lala Soto sa ginagawa ni Meme? Or para kaya kay Chairman Lala Soto yung mga parinig ni Meme? Ay, yan ang hindi pa natin alam kasi aabangan natin yan sa mga susunod na araw. Pero Pangga, kung iyong susumahin, bubusisiin, pakikinggan, babasahin at kung ano-ano pa, yung mga chika ni Meme Vice Ganda, tingin mo ba tungkol ito kay Chairman Lala Soto? Yan ang hindi natin alam. Pero ang mga netizen kasi marunong mag-connect the dot, di ba? Marunong silang mag-chika kung ano ba talaga? Meme, sino ba talaga yung pinaparinggan mo? Pero alam mo, ako sarili kong opinion lang ito. Hindi ko nakikitaan si Meme na nagpaparinig kay Meme Vice Ganda. Totoo na mahirap pasayahin ang mga Pilipino lately. Bilang ako po ay nanggaling din sa comedy bar isang beses sa buhay ko. Totoo na may evolution ng comedy. Kung ano yung joke na binitawan mo nung araw, pag binitawan mo ngayon, hindi na siya bibenta, be. Though may mga natatawa pa rin, mga tito at tita, kasi syempre, di ba, alam naman natin, di ba, may mga show pa rin na gumagawa ng mga tito-tita jokes. Di ba? May nakakatawa pa rin naman. Pero dahil nag-set si Meme ng standard ng comedy na talagang pang Gen Z, syempre yung mga tao maghahanap ng mas more. Yung Meme more. Kung gano'n ang siste, di ba? Ang hirap pasayin kasi yung mga tao maghahanap ng or mag-expect ng mas bongga doon sa pinapakita mo. Kaya yun, si Meme din ang nahihirapan magpatawa, di ba? Kasi kung matatandaan natin, sila Panchito nung araw maghampasan lang, di ba? Nakakatawa na. Ngayon kahit hampasin mo ng galon yung mukha, parang hindi nakakatawa. Mangyayari pa nun, di ba? Ibabash ka, ika-cancel ka. Di ba? Nung araw, may mga nakakatawa nung araw na ngayon ay nagiging cause ng cancel culture. Tama? Di ba? Kasi kung matatandaan, maraming mga biro-biro nung panahon. Ayokong sabihin panahon namin, no? Kung hindi pa ako ganun katanda, B. 12 lang ako. Dinaya ko lang yung edad ko para makapasok dito sa Energy FM.
Parang promosyon sa Japan. Classic talaga. Hoy, hindi classic yun. But anyway, yun na nga. Hindi ko nakikita na si Meme ay nagpaparinig kay Chairman Lala Soto or kay Chairwoman Lala Soto. Ang nakikita ko dito, talaga naman, totoo naman na mahirap pasahin ng mga Pilipino lately kasi ang daming pinagdadaanan. Alam mo, ang tao, hanggat nakakaranas ito ng malulungkot na bagay o malulungkot na experience, mahirap siyang patawanin. Oo nga. Mahirap silang patawanin kasi nga syempre, parang gamot, 'di ba? Kapag umiinom ka ng pag umiinom ka ng antibiotic, yung walang prescription ng doktor, hindi ba yung katawan natin inasasanay na dun sa sa antibiotic. Tapos lately, hindi na tumatalab sa yung pangkaraniwang antibiotic na pinapainom sa ng doktor. 'Di ba? Ginawang antibiotic yung yung comedy. Bakla, ang daming sinabi. Ang pinag-uusapan lang natin kung nagpaparinig ba kay Chair Lala. Diba? Napunta na tayo sa sa antibiotic. Tutulo? Hindi ka magkakatulo for today's video. But anyway, ayan, hintayin natin kung anong sagot ng MTRCB or feeling ko naman hindi naman to papatulan ni Chair Lala kasi yung mga tao na lang din na nagbibigay ng mali siya dun sa sinabi ni Meme. Di ba lately nga na napapabalita pa nga, ipapatawag ng MTRCB itong si Meme dahil nga dun sa pagkain ni Meme ng manok. Pero hindi naman natuloy, di ba? Kasi nga chismis lang daw sabi ng MTRCB. Fake news daw yun. Kaya naman, di ba, wag na nating ding palalain pa. Di ba? Wag na nating bigyan ng kulay yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat may kulay. Nakakaloka kayo. So yan muna ang unang yugto ng ating chismisan for today's video. Mamaya sa aking pagbabalik, ha? Sa aking pagbabalik, ayan ay magniniig ulit tayo. Magniniig! Ayan, magkakadaupang palad ulit tayo sa isa pang yugto ng ating chismisan. Pangalawang yugto na. Gusto mo yon? Gusto mo pumapangalawa? Ako gusto ko nung pumapangalawa. Pumapangalawa sa katanghalian. Ayan, ituloy-tuloy pa rin natin ang ating tugtugan, ha. Muli ako po ang inyong Tita Cora at ito ang Baklitas. Woo woo! At tuloy pa rin ang ating tugtugan at pakikinig dito pa rin sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo.